Akala ng iba kapag tumuntong ka na sa edad na 70, dapat bumagal ka na. Dapat limitado ang kilos. Dapat kontento ka na lang sa pahinga. Pero may mga taong gaya mo na kahit may puti na ang buhok, buo pa rin ang loob. Kahit unti-unti nang nagbabago ang katawan, ang isipan, matibay pa rin. At ang kilos, may direksyon pa rin. Kung ikaw ang tipo ng taong hindi sumusuko sa maliit na pananakit ng tuhod, sa kaunting pagkahapo, sa mga salitang tigilan mo na yan, baka para sa iyo talaga ang video na ito. Dahil hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga taong gusto pa ring malaman kung nasa loob pa rin ba nila ang sigla, ang lakas, at ang giting na minsang naging sandigan nila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 palatandaan. 8 simpleng kilos na kapag kaya mo pa rin gawin, ibig sabihin, hindi ka lang basta nabubuhay, ikaw ay patuloy na lumalaban. At malamang mas malusog at mas matibay ka pa kaysa sa inaakala mo. Bawat isa sa 8 ito ay may kaakibat na senyales ng balanse, lakas, katalinuhan at sigla ng katawan. Kung ilan man dito ang kaya mo pa, baka hindi mo lang alam, pero isa ka sa mga bihirang umaabot sa 100 taon. Ang mga senyales na ito ay hindi sukatan ng kabuuan ng isang tao, pero maaari silang maging paalala na may magagawa ka pa, na may pwede ka pang alagaan sa sarili mo, at na sa simpleng paggalaw, nagsisimula ang mahabang buhay. Kaya habang pinapakinggan mo ito, isaisip mo, ilan kaya sa mga ito ang kaya ko pa at alin ang gusto kong ibalik? Dahil kahit sa edad na ito o sa edad na ito, posible pa ang pagbabago. Kung gusto mong marinig ang bawat isa sa mga palatandaang ito, mag-subscribe ka na ngayon pa lang. Dahil ang katawan mo ay pwedeng lumaban pa, pero ang impormasyon baka hindi mo na ulit matagpuan. Palatandaan numero 1, nakakatayo ka pa rin nang walang tulong ng kamay. May mga galaw na tila simpleng bagay lang sa kabataan, pero sa pagtanda, unti-unti itong nagiging pagsubok. Isa na rito ang pagbangon mula sa pagkakaupo nang hindi kinakailangan ng kamay bilang tulong. Isipin mo, sa huling pagkakataon na umupo ka sa mababang upuan o kaya sa gilid ng kama, naitayo mo ba ang sarili mo gamit lang ang lakas ng binti mo? O kailangan mong iusli ang katawan mo, itukod ang kamay sa tuhod at saka palang unti-unting makatayo? Para sa iba, maliit na bagay lang yan. Pero ayon sa mga pag-aaral, ito raw ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng malakas na lower body. At hindi lang basta lakas ang usapan dito, ito ay tungkol sa balanse, koordinasyon, at kakayahang manatiling independyente. Ganyan ang naranasan ni Mang Celso, 76 na taong gulang, taga-Tarlac. Dati palagi siyang nauupo sa mababang bangkito habang nag-aayos ng kanyang mga halaman. Pero nitong mga nakarang buwan, napapansin na niyang may kung anong pagbabago. Kapag tatayo na siya, una niyang ibinababa ang kamay sa tuhod tapos saka pipiliting itulak ang sarili pataas. Sa simula'y inisip niyang normal lang ito, bahagi ng pagtanda. Pero isang araw, napansin ito ng anak niyang physical therapist. "Tay," aniya, "kapag ganyan ka na tumayo, ibig sabihin humihina na ang binti. At kapag hindi mo inayos, pwedeng mauwi yan sa pagkadulas." Doon siya natauhan. Hindi niya gusto ang ideya na balang araw, baka hindi na siya makatayo mag-isa. Kaya't sinimulan niyang sundin ang payo ng anak. Simpleng seated squats araw-araw, pagtaas baba ng sakong habang nakaupo, at ilang beses na pag-upo at pagtayo sa loob ng bahay. Unay mahirap pero unti-unti gumaan ang bawat galaw. Pagkalipas ng 2 buwan, muli siyang nakakatayo nang hindi umaalalay sa tuhod o silya. At higit sa lahat, bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Hindi ito kwento lang ni Mang Celso, baka kwento mo rin ito. Dahil sa katotohanan, ang kakayahang tumayo gamit lang ang sariling lakas ay hindi lang pisikal na bagay. Isa itong pahiwatig ng kakayahang mamuhay ng may dignidad.
Walang inaasahang tulong sa bawat maliit na bagay. Kung nararamdaman mong kailangan mong itukod ang kamay tuwing tatayo, huwag mong hayaang lumala. Gawin mo ang kayang gawin ngayon. Magsimula sa maliit, ilang segundo lang ng ehersisyo kada araw. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Dahil kung sa edad mo ngayon, kaya mo pa ring tumayo ng walang tulong, hindi lang katawan mo ang malakas. Ang loob mo, buo pa rin. Palatandaan number 2, nakakalakad ka pa rin ng mabilis. Ang lakas ay hindi lang nasusukat sa bigat na kaya mong buhatin, kundi sa bilis na kaya mong panatilihin. Kapag kaya mo pa ring maglakad ng tuloy-tuloy at may kumpiyansa nang hindi hinihingal agad, palatandaan ito na maayos pa ang lagay ng puso, baga at buong katawan mo. Isipin mo ang huling beses na naglakad ka sa palengke, sa simbahan, o kahit sa loob lang ng bahay. Nakakakilos ka pa ba ng may layunin? O madalas, kailangan mong huminto at huminga ng malalim pagkatapos ng ilang hakbang? Ayon sa mga pag-aaral, ang bilis ng paglalakad ay direktang konektado sa haba ng buhay. Ang mga taong nakakapaglakad pa rin ng mabilis sa edad na 70 pataas ay mas malamang na manatiling independyente, alerto at aktibo sa susunod pang mga taon. Hindi ito tungkol sa pagiging atleta. Ang tanong lang, nakakalakad ka pa ba ng hindi humihinto? Hindi ka agad hinihingal? Hindi kailangan ng alalay? Subukan mo minsan maglakad sa loob ng bahay mula sala papunta sa kusina o sa labas mula gate hanggang dulo ng kalsada. Kapag natapos mo ito nang hindi nang hihina o humihinto, magandang senyales yan. Kung nararamdaman mong bumabagal ka na, huwag mabahala. Pwede pa itong balikan. Pwedeng sanayin muli ang katawan sa mas mabilis na galaw. Magsimula sa paglalakad kada umaga, kahit 5 minuto lang. Pagkatapos, dagdagan mo ang oras kada linggo. Tandaan, ang puso ay mas lumalakas kapag palaging ginagalaw. At higit sa lahat, ang mabilis na paglakad ay hindi lang pisikal. Isa rin itong anyo ng kumpiyansa. Kapag mabilis kang gumalaw, mas buo ang loob mong harapin ang bawat araw. At sa edad na ito, mahalaga yan. Kaya kung ngayon kaya mo pa ring maglakad ng hindi hinihingal, ipagdiwang mo yan. Dahil hindi lahat ay binibigyan pa ng ganyang lakas. Kapag kaya mo pang maglakad ng mabilis, kahit paunti-unti, hindi mo lang pinapatunayan na gumagana pa ang katawan mo. Pinapatunayan mo ring hindi ka basta sumusuko sa galaw ng buhay. Dahil ang lakad ng isang senior na may tiwala sa sarili ay hindi lang hakbang, ito ay pahayag, nakayapa, natuloy pa, na hindi pa tapos. Pwede mo ring gawing personal ang paglalakad. Ilang senior sa barangay ang nagkukwento na ginagawa nilang pagkakataon ang paglalakad para makipagkwentuhan, makisalamuha at makita ang paligid. Ang katawan na gumagalaw, isipan na gumagana, puso na humihinga, lahat ito sabay-sabay na lumalaban sa pagtanda. May mga araw na baka mapagod ka agad, pero kung gagawin mong ugali ang maikli pero regular na paglalakad, unti-unting babalik ang tibay. Pwede kang maglakad sa loob ng bahay, sa bakuran o sa barangay hall. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Dahil ang katawan na tumitigil ay mas mabilis humina. Pero ang katawan na kahit dahan-dahan lang ay patuloy na lumalaban. Palatandaan number 3, nakakabalanse ka pa sa isang paa nang hindi nangangatal. Ang balanse ay isa sa mga kakayahang hindi natin masyadong pinapansin hanggang sa araw na mawala ito. Kapag kaya mo pa ring tumayo sa isang paa nang hindi ka agad nanginginig o naghahanap ng masasandalan, palatandaan ito na maayos pa ang koordinasyon ng iyong katawan, utak at reflexes. Subukan mong gawin ito ngayon. Tumayo sa tabi ng pader o mesa para sa seguridad. Itaas ang isang paa at bilangin sa isipan kung ilang segundo mo kayang manatili sa ganitong posisyon. Kung umaabot ka pa ng 10 segundo o higit pa ng hindi nababalanse, napakagandang senyales yan.
Ang kakayahang magbalanse ay konektado sa maraming aspeto ng kalusugan. Una, nangangahulugan ito na alerto pa ang central nervous system mo mula sa utak, mata, tainga, hanggang sa pakiramdam ng katawan mo sa espasyo, proprioception. Ikalawa, malakas pa rin ang mga kalamnan mo sa core, hita at likod na siyang tumutulong para manatiling tuwid at hindi matumba. Hindi lang pisikal ang usapin dito, pati emosyonal na katatagan na darama kapag balanse pa rin ang katawan. Maraming seniors ang nawawalan ng lakas ng loob dahil lang sa takot na matumba. Pero kapag alam mong kaya mo pa ring tumayo sa isang paa, bumabalik ang tiwala sa sarili at ang tapang na gumalaw sa araw-araw. Ayon sa mga eksperto, ang mga matatandang may kakayahang manatiling balanse ay mas kaunti ang tsansang madapa. At alam naman natin kung gaano kalala ang epekto ng isang pagkadapa sa edad natin. Sa isang iglap, pwedeng mauwi sa bali, pagkakaospital, at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero huwag matakot. Ang balanse ay pwedeng sanayin, pwedeng palakasin. Isama mo sa araw-araw na routine ang simpleng ehersisyo, pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo o habang naghihintay ng mainit na tubig. Gumamit ng tuwalya sa sahig at igalaw ito gamit ang paa. Lahat ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng koordinasyon. Isipin mo ang huling beses na nagsuot ka ng pantalon habang nakatayo. Kinaya mo pa bang ipasok ang isa't isa pang paa nang hindi humawak sa dingding? O kailangan mong umupo dahil parang nawawala ang balanse? Ang balanse ay hindi lang tungkol sa katawan. Isa rin itong simbolo ng panloob na katatagan. Kapag kaya mong tumayo sa isang paa, kahit ilang segundo lang, parang sinasabi mo sa sarili mong, kaya ko pa, hindi pa ako uurong. At ang pinakaimportanteng bahagi, kung nararamdaman mong nanghihina na ang balanse mo, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Dahil sa bawat araw na iniiwasan mong sanayin ito, mas lalong lumalayo ang kakayahan mong ibalik ito. Pero kapag pinili mong magsimula, kahit ilang segundo lang bawat araw, mas malaki ang tsansang manatili kang ligtas, buo at independyente. Isang senior na nakilala ko sa barangay, si Aling Rosa, 74, ay dati nang natatakot lumabas ng bahay dahil sa pagkakadapa noon. Pero nang sinimulan niyang sanayin muli ang balanse, paunti-unting bumalik ang lakas ng loob niya. Ngayon, siya na mismo ang nagyayaya sa mga kaibigan niyang maglakad-lakad tuwing hapon. Palatandaan number 4. Nakakababa ka pa sa sahig at nakakabalik ng walang tulong. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng tunay na mobility ay ang kakayahang bumaba sa sahig at makabalik muli nang hindi humihingi ng tulong. Kapag kaya mo pang gawin ito, ibig sabihin, nagtutulungan pa rin ang flexibility, lakas at balance mo sa katawan. Ito ay hindi lamang simpleng galaw, kundi isang sukatan ng kabuuang function ng katawan. Isipin mo yung simpleng senaryo, may nahulog sa ilalim ng lamesa. Tumigil ka ba saglit at inisip, kaya ko pa ba itong pulutin? O kaya mo bang dumausdos pababa, tuhod man o puwitan muna ang bumagsak? At saka bumangon muli nang hindi sumasandal o kumakapit kung saan-saan. Ang kakayahang ito ay isa sa mga unang nawawala kapag hindi natin pinapansin ang katawan. Dahil habang tumatanda tayo, unti-unting humihina ang tuhod, balakang at core. Pero kapag kaya mo pa ring ibalik ang katawan mo sa tuwid na posisyon mula sa mababang ayos, napakahalaga nito para sa pang-araw-araw na gawain at higit sa lahat para sa kaligtasan. Isang araw, habang naglilinis si Mang Edgardo, 75 anyos, bigla niyang napansin na nahirapan siyang yumuko para pulutin ang isang basahan. Noon niya lang naisip, matagal na pala niyang hindi ginagawa yon. At nang pilitin niyang gawin, kinailangan pa niyang kumapit sa mesa para lang makatayo. Sabi nga niya, akala ko simpleng pagkilos lang, pero parang hindi ko na pala kaya kagaya ng dati.
Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nagtanong siya sa kanyang health center at pinayuhan na simula ng floor exercises. Unti-unting tinuruan siyang bumaba at tumayo mula sa yoga mat. Hindi madali sa simula pero sa loob lamang ng ilang linggo, muling bumalik ang kumpiyansa niya. At higit sa lahat, hindi na siya natatakot sa ideya na baka matumba siya at walang makabangon. Kung nararamdaman mong hindi ka na komportable sa pag-upo sa sahig, huwag mo itong hayaang lumala. Subukan mong maupo sa banig kahit ilang minuto lang araw-araw. Magsanay ng controlled squats, hip stretches at arm push-ups mula sa sahig. Ang mahalaga, nararamdaman mong ikaw ang may control sa katawan mo. May ilang seniors na ginagawa itong ehersisyo habang nanonood ng TV. Kaysa nakaupo lang, inuugoy nila ang katawan pababat taas, pakanan pakaliwa. Walang masyadong ingay pero bawat galaw may kabuluhan. Ang kakayahang ito ay may koneksyon din sa ating emosyonal na lakas. Kapag kaya mong bumaba at bumangon ng mag-isa, mas ramdam mong hawak mo pa rin ang buhay mo. At sa panahon kung saan marami ang umaasa na lang sa iba, ito ay isang anyo ng kalayaan. Kaya kung isa ka pa sa mga nakakababa sa sahig at nakakatayo muli, ipagdiwang mo yan. Dahil hindi lang ito pisikal na kakayahan, isa itong simbolo ng tibay, pagsasanay at paninindigan na manatiling malaya. At kung nararamdaman mong may natutunan ka rito, isang simpleng pag-like sa video ay sapat ng pasasalamat. Hindi ito para sa amin. Ito ay para sa iba pang seniors na baka kailangan din ng kaunting tulak para subukan ulit. Palatandaan numero 5, nakakabuhat ka pa ng mabigat na bagay nang walang hirap. Hindi kailangang barbell ang buhatin para masabing malakas ka. Sa edad natin ngayon, kung kaya mo pa ring buhatin ang isang mabigat na bag ng groceries o isang balde ng tubig mula sa poso, malaki na ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, gumagana pa ng maayos ang mga kalamnan sa braso, likod, balikat at higit sa lahat, ang grip strength mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang lakas ng pagkakahawak o grip strength ay isa sa pinakamabisang predictors ng longevity. Mas malakas ang hawak, mas matibay ang kabuuang katawan. Mas kaya mong humawak, mas kaya mong magsarili. Si Aling Lourdes, 73 anyos, ay dating guro. Sanay siyang magbitbit ng mga bag na puno ng aklat. Pero simula nang siya'y nagretiro, napansin niyang unti-unting bumibigat ang mga simpleng gawain. Isang araw, habang inaakyat niya ang ilang pinamili mula sa palengke, nadulas siya sa hagdan. Hindi dahil nadapa siya, kundi dahil nabitawan niya ang bitbit. Mula noon, nagsimula siyang gumawa ng simpleng ehersisyo gamit ang 2 recycled na bote ng tubig. Araw-araw iniikot niya ito, itinataas, ibinababa. Sa loob ng ilang linggo, hindi lang siya muling nakakapagbuhat, kundi mas tumibay din ang likod at braso niya. At higit sa lahat, hindi na niya iniiwasan ang palengke. Mas lalo pa niyang ginustong gawin ito ng mag-isa. Kapag kaya mo pa ring magbuhat ng isang bag ng bigas o kahit ilang pirasong prutas, ibig sabihin malakas pa ang ugnayan ng katawan at isip mo. Walang alinlangan sa paggalaw, walang kaba sa bigat. Kung sa tingin mo ay unti-unti nang bumibigat ang mga dati kayang-kaya mo, huwag hayaang mawala ito. Pwede mong ibalik. Gamit ang simpleng routines tulad ng pag-squeeze ng goma, pagbuhat ng bote ng tubig, o push-up sa dingding, unti-unting lumalakas muli ang katawan. Subukan mong magsimula sa kung anong meron ka. Kahit plastic na bote ng mantika o 2 pirasong saging sa magkabilang kamay, iyan ay mabuting simula na. Ang mahalaga, naaalala mong may kakayahan ka pa. Sa bawat bigat na binubuhat mo, pinapaalalahanan mo ang katawan mong hindi pa tapos. Maraming seniors ang umiiwas sa paggalaw dahil sa takot na baka masaktan. Pero ang hindi paggalaw ang mas nakakatakot. Dahil ang katawan na hindi ginagamit, unti-unting humihina. Ang katawan na hinahayaan, nalilimutan kung paano lumaban.
At huwag mong ismulin ang kakayahang ito. Dahil ang pagbuhat ay hindi lang tungkol sa grocery. Ito rin ay tungkol sa pagbuhat ng sarili mong buhay. Kapag kaya mong buhatin ang mga bagay sa paligid mo, mas kaya mong buhatin ang sarili mo sa harap ng anumang pagsubok. Kung nakatulong sa iyo ang paalalang ito, huwag kalimutang i-like ang video. Malay mo, sa simpleng pag-click mo, may isang senior pa tayong ma-inspire na muling kumilos. Palatandaan numero 6, nakakaakyat ka pa ng hagdan nang hindi humihinto. Ang hagdan ay parang tahimik na pagsubok sa katawan. Akala ng marami, madali lang itong akyatin hanggang sa isang araw, mapansin mong kailangan mo ng huminto sa gitna. Kapag kaya mo pang umakyat ng isang buong palapag ng bahay, o gusali ng hindi hinihingal o sumasakit ang tuhod, magandang senyales yan ng lakas, stamina at maayos na cardiovascular health. Isipin ang huling beses na umakyat ka ng hagdan. Naramdaman mo ba agad ang pagod sa hita? Napahawak ka ba sa railings? O nakakilos ka pa rin ng tuloy-tuloy kahit mabagal pero walang paghinto? Ayon sa mga doktor, ang kakayahang makaakyat ng hagdan ay magandang panukat ng overall fitness. Kailangan dito ang lakas ng binti, tamang paghinga, tibay ng puso at balanse. Kapag humihina ang isa sa mga ito, agad itong ramdam kapag umaakyat ka na. Kaya kung kaya mo pa ito, ibig sabihin aktibo pa ang puso mo. Nagpapalitan pa ng maayos ang oxygen sa baga mo. At may lakas ka pa para buhatin ang sarili mong timbang. Si Mang Ernesto, 78 anyos, ay dating karpintero. Noon kayang-kaya niyang umakyat ng bubong na walang iniinda. Pero nang tumigil siya sa trabaho at mas madalas na lang naupo sa bahay, napansin niyang kahit isang palapag lang ng hagdan, hinihingal na siya. Hindi niya agad inintindi hanggang sa isang araw, hindi na niya kayang tapusin ang pag-akyat ng hindi humihinto sa gitna. Doon siya nagdesisyon na gumalaw muli. Nagsimula siya sa simpleng hakbang, 5 baitang paakyat, 5 baitang pababa, 2 ulit kada araw. Sa simula kailangan pa niyang humawak. Pero makalipas ang 1 buwan, mas buo na ang kanyang hakbang. At ngayon, kaya na niyang akyatin ang buong palapag ng hindi humihinto. Hindi mabilis, pero buo. Pwede mo rin itong gawing regular na ehersisyo. Sa halip na elevator, gamitin ang hagdan. Kung may ilang baitang lang sa bahay, akyatin ito ng ilang ulit bawat araw. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. At kung sa ngayon ay nahihirapan ka pa, huwag mawala ng loob. Mag-umpisa sa simple, tulad ng pag-akyat ng 2 baitang, tapos huminga, saka muling gumalaw. Unti-unti, aangat din ang tibay. At habang ginagawa mo ito, isipin mong bawat hakbang ay hindi lang para sa katawan mo. Para rin sa paninindigan mong hindi basta sumusuko. Ang kakayahang makaakyat ay konektado rin sa ating kumpiyansa. Kapag alam mong kaya mong akyatin ang hagdan, mas buo ang loob mong gumalaw. Mas masigla kang humaharap sa pang-araw-araw. Mas lumalawak ang mundo mo. At higit sa lahat, mas matatag ang paniniwala mong kaya mo pang umangat sa kabila ng edad. Palatandaan numero 7, malinaw mo pa ring naalala ang mga pag-uusap at detalye. Hindi lang katawan ang sukatan ng tibay, pati na rin ang isipan. Kung kaya mo pa ring maalala ang pinag-usapan ninyo ng apo mo kahapon o kung anong niluto mo nung nakaraang linggo, senyales ito na alerto pa rin ang iyong isipan. At ayon sa mga eksperto, ang malinaw na pag-iisip ay isa sa mga pinakamahalagang palatandaan ng pangmatagalang kalusugan. Si Ginoong Delfin, 79 na anyos, ay kilala sa kanilang barangay bilang kwentista. Kahit halos 8 dekada na siyang nabubuhay, kaya pa rin niyang ikwento ang bawat detalye ng kanilang buhay, probinsya, mula sa mga pangalan ng kaklase niya noong elementarya hanggang sa mga presyo ng paninda sa palengke noong dekada 60. Pero ang pinaka nakakatuwa,
Kapag nakikipag-usap siya sa apo niya, natatandaan niya ang paboritong pagkain, ang mga birong sinabi nila sa isa't isa, at pati ang oras kung kailan nila ito napag-usapan. Ayon sa mga neurologists, ang memorya at cognitive sharpness ay konektado sa aktibong pamumuhay. Ang utak tulad ng katawan ay kailangang iniensayo. Kapag ginagamit mo ito sa pagbabasa, pagsusulat, pagkukuwento, paglalaro ng sudoku, o kahit simpleng pag-aalala sa schedule ng gamot mo, lahat ito ay mental exercise. Kung napapansin mong medyo nalilimutan mo na ang ilang bagay, huwag kang mangamba. Normal ang kaunting pagkakalimot. Ang importante ay gumagawa ka ng hakbang para panatilihing aktibo ang iyong pag-iisip. Magbasa ng dyaryo tuwing umaga. Subukan mong magkwento sa isang apo o kaibigan tungkol sa isang alaala mo. Gumamit ng kalendaryo, maglista ng gagawin, hindi kahinaan ng pagsusulat. Ito'y paraan ng pagpapalakas. Subukan mo ring i-testing ang sarili mo. Anong kinain mo kahapon sa tanghalian? Anong pangalan ng kapwa senior na nakausap mo sa health center? Kung nasagot mo yan agad, malamang nasa maayos pang kondisyon ang isipan mo. Maraming seniors ang nahihiya kapag nakakalimot, pero ang mas mahalaga ay may ginagawa ka para paigtingin ang alala mo. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging mapagmasid. Pwede ka ring matuto ng bagong bagay. Oo, kahit sa edad mo ngayon. Maaaring subukan ang paggamit ng smartphone, pag-aaral ng bagong recipe, o kahit simpleng pakikinig ng balita at pagsasabi ng sarili mong opinyon. Ang utak na hinahamon ay utak na humahaba ang buhay. Isa pang tip, ugaliin mong makipagkwentuhan. Kapag aktibo kang nakikisalamuha, pinapagana mo ang kakayahan mong magproseso ng impormasyon. Hindi lang memorya ang naieensayo, pati ang atensyon, pag-unawa at emosyonal na koneksyon. Kaya ang pakikipagkwentuhan, higit pa sa aliw, isa itong ehersisyo para sa utak. Ang malinaw na memorya ay nagbibigay ng kumpiyansa. Kapag alam mong naaalala mo pa rin ang mahahalagang bagay, mas madali mong ginagampanan ang mga responsibilidad mo. Mas buo ang loob mong magdesisyon at higit sa lahat, mas malawak pa rin ang mundo ng koneksyon mo sa ibang tao. Dahil ang utak na gumagana pa rin ng malinaw ay utak na patuloy na lumalaban sa agos ng panahon. Palatandaan numero 8, gumigising ka pa rin ng may lakas at sigla. Ang paggising sa umaga ay tila isang simpleng bahagi ng araw. Pero sa edad natin ngayon, ito ay isang sukatan. Kapag gumigising ka pa rin ng may lakas, malinaw ang ulo at may gana kang bumangon, ibig sabihin, maayos pa rin ang kalagayan ng iyong katawan at isipan. Hindi lahat ay pinagpapala ng magandang tulog sa pagtanda. Marami ang madaling magising, nahihirapan muling makatulog o laging pagod kahit bagong gising. Pero kung ikaw ay nagigising pa rin nang hindi masakit ang ulo, hindi mabigat ang katawan, at may gana kang kumilos, palatandaan ito ng matibay na kalusugan. Ayon sa mga sleep expert, ang kalidad ng tulog ay may direktang epekto sa puso, memorya, immune system at mood. Kapag maganda ang tulog mo, mas alerto ang isipan mo, mas balance ang damdamin mo, at mas magaan ang bawat kilos. Subukan mong alalahanin, sa tuwing gigising ka ba, kailangan mo pa bang mahiga uli ng ilang minuto dahil parang kulang pa? O kaya mo nang bumangon at magsimulang gumalaw? Kung oo ang sagot mo sa ikalawa, maaaring hindi mo lang alam, pero isa kang halimbawa ng isang senior na maayos pa rin ang circadian rhythm. Ibig sabihin, nakakapagpahinga ang katawan mo ng buo at nabibigyan ng pagkakataong mag-repair ang mga selula mo tuwing gabi. May mga simpleng paraan para mapanatili ang kalidad ng tulog. Iwasan ang sobrang caffeine sa hapon. Gumawa ng consistent na oras ng pagtulog. Iwasan ang gadgets bago matulog. Ugaliing magkaroon ng wind-down routine.
pakikinig sa tahimik na musika, pag-inom ng maligamgam na tubig, o simpleng pagninilay sa mga pasasalamat mo sa araw na lumipas. Kapag gabi ay para sa pahinga, ang umaga naman ay para sa bagong simula. Kaya't ang kalidad ng tulog ay hindi lang tungkol sa dami ng oras, kundi sa lalim at kahulugan nito. At ang paggising, isa itong paalala na nabigyan ka pa ng isang araw, isang pagkakataon na ipagpatuloy ang lakas, pagmamahal at layunin mo sa buhay. At higit sa lahat, bigyan ng saysay ang paggising. Kapag gumigising ka ng may dahilan, kahit simpleng layunin lang na maglakad-lakad o makipagkwentuhan sa kapitbahay, mas lumalalim ang kalidad ng tulog mo sa gabi. Ang taong may siglang gumising ay taong may layuning mabuhay. At kung ikaw ay gumigising pa rin ng may gana at tibay ng loob, ipagdiwang mo yan. Dahil ang lakas sa umaga ay paalala na hindi pa tapos ang laban mo. Kung kahit isa lang sa 8 palatandaang ito ay kaya mo pa rin gawin, ibig sabihin, may lakas pa sa loob ng katawan mo. At kung 2, 3 o higit pa, masasabi mong hindi ka lang basta nabubuhay, ikaw ay patuloy na namumuhay. Hindi hadlang ang edad sa kakayahang maging aktibo, masigla at makabuluhan ang bawat araw. Ang bawat hakbang, bawat pag-akyat, bawat pagngiti tuwing umaga ay patunay na ang katawan mo ay hindi pa sumusuko. Sa bawat palatandaang kayang-kaya mo pa, may dahilan para magpasalamat. At sa bawat galaw na sa tingin mo'y medyo bumagal, may pagkakataon pa para ito'y buhayin muli. Ang kagandahan ng buhay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa direksyon. At kung ang direksyon mo ay patuloy pa ring pasulong, kahit dahan-dahan, panalo ka pa rin. Ngayong narinig mo na ang 8 palatandaan, nais naming marinig ka rin. Sa komento sa ibaba, sabihin mo, ilan sa mga palatandaang ito ang kaya mo pa rin. Hindi ito para ikumpara ang sarili sa iba, kundi para bigyang inspirasyon ang iba pang senior na maaaring ngayon pa lang nagsisimulang muling gumalaw. At kung nakita mong may saysay ang mga mensaheng ito, pindutin mo ang subscribe ngayon pa lang. Dahil sa susunod nating video, maaaring ang isa sa mga tip doon ang siya mismong magpanumbalik ng sigla mo. Dahil sa gintong edad, ang bawat taon ay hindi palubog, kundi paangat. Ang bawat hininga ay hindi pagod, kundi panibagong simula. At kung ikaw ay naririto pa rin ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka pa huli, hindi ka pa tapos, at higit sa lahat, hindi ka nag-iisa.